Sa bayan ng San Miguel sa Bohol, meron daw lalaking hindi tinatablan ng kamandag ng kobra. Ang kakayahan niyang ito, di umano, nakuha niya sa kanyang kakambal na ahas. January 1, 1979, bagong taon. Ang isang bagong silang na sanggol sa Bukidnon, kasamang iniliwal di umano ang isang ahas. Inay! Kambal ahas, pero ang ahas patay na raw. Makalipas ang 4 na dekada, heto na ang nabuhay na kakambal naman daw ng ahas na videohan na walang katakot-takot na isinusubo ang makamandag na Philippine Cobra. Naglabas din siya ng 2 pang kobra na nilaro-laro pa niya. Isinubo pa ang ulo ng isa sa mga ito. Dito sa bayan ng San Miguel sa Bohol, natagpuan namin si Alberto alias Dodong Ahas. Pero nadatnan namin si Dodong na namamaga ang kanang kamay. 3 araw na pala ang nakararaan nung natuklaw siya ng isang samar cobra. Atong Sabado napaakan ko pagkuot ko ni hubag ni uli ko sa bahay. Na minhod man. Yun, nakatugog iska oras. Pag mata na ko, awa na, uli na. Makailang ulit na raw natuklaw ng ahas si Dodong, pero buhay pa rin siya. Kaya kampante siyang makaliligtas din siya rito. Mindanao, kadaghan yung pake. Pag abot sa Bohol, moro gihapon. Gayunman, ipina-check up siya ng aming team. Based sa nakuha nating vitals, normal naman siya pero dadalhin pa rin natin sa pinakamalapit na ospital para ma-check natin kung may ibang reactions yung venom sa kanyang katawan. Huwag ka nagsuka? Huwag man pod. Huwag ka manipong? Di pod. Kapoy lang. Wala namang danger sa kanya based dun sa results ng check-up niya. Ang ahas na kinatatakutang maaring makapatay sa kanya, ang siya rin daw pinagkukunan ni Dodong ng lakas. 1 beses nga raw kada buwan, umiinom siya ng dugo ng ahas. Nagbibigay daw sa kanya ng kakaibang enerhiya. Di maluyang ko, di ko kainog dugo. Si alias Dodong Ahas din ang takbuhan ng mga may nais magpahuli ng ahas. Katunayan nito lang Miyerkules, nakatanggap siya ng tawag mula sa mag-asawang Agapito at Ignacia. Kutob daw kasi ng mga ito, may ahas sa kanilang lumang bodega. Noong nakaraang buwan daw kasi, may nahuling Philippine Cobra malapit sa kanilang bahay. Pero anak lang daw nito ang nahuli. Ang ina, maaring nagtatago pa rin daw sa paligid-ligid lang. Tatakot ako baka kung hindi namin mapansin ang bababa sa underground, tapos baka lumabas yung ahas na kagatin sila. Kaya agad itong pinuntahan ni Dodong. Paglilinaw lang po, ang panghuhuling ito ni Dodong ay nakatakda niya talagang gawin nung araw na yon. Kanini adong nasa ilaw man idong na kanini ang kanini ang mga kahoy ani ilaw. Aw pwede gud mangita tagtao tong paalsahon ani. Isa-isang inalis ni Dodong ang mga nakatambak na kahoy. Hanggang bumungad ang isang rat snake o yung kung tawagin nila rito, udtohan. Tinakma ni Dodong, yun nga lang, natuklaw siya nito. Pero baliwala lang sa kanya dahil anya, wala naman itong kamandag. Hindi rin daw ito ang ahas na puntirya niya, kundi ang banakon o ang king cobra. Atong pangita nung banakon nga ilang pangita. Kaya inangat niya muli ang isa pang kahoy at dun na lumabas ang isa pang udtohan na may habang mahigit 1 metro. Pagkakataong yon, muling natuklaw si Dodong. Okay, sod. Sod. Makakaligtas kaya si Dodong sa sunod-sunod na pagkakatuklaw niya sa araw na ito? Ang mga cobra nagtataglay ng tinatawag na neurotoxic venom na maaring magdulot ng pagkaparalisa o hindi kaya cardiac arrest sa loob lang ng 30 minutes mula sa pagkakatuklaw. Pero pakiwari ni Dodong, hindi siya tatabla ng kamandag. Salamat daw sa kakambal niyang ahas. Maura to ako natingad ay. Nahibulong ko kay naay halas nga gamay kanang pula bagi ikog nga halas. Nya mo tay ako hinumduman sa diha nga dako na siya.
nanakop naghalas. Mutay ako na hinumduman sa baning bata nga di man di bitaw ko nagla. Ang kakambal na ahas ni Dodong, ang pinaniniwalaan din niyang may dala ng swerte. Ano siya pa lagi. Ang uban nga pa ako halas nga mamatay man. Ladan sila pero kani di man ladan. Yung unang documented story ng ganyang klase was around the 17th century na kung saan merong na-encounter, pinanganak itong taong ito na may mga characteristic of snake. Kasi people during that time ay wala pang gaanong medical background kung bakit ganito siya physiologically. So, ang mga tao ngayon will tend to create stories to be able to understand something na hindi nila kayang intindihin. 10 taong gulang lang daw si Dodong nung una siyang natuklaw nang aksidente niyang maapakan ng isang banakon o kobra. Halos 1 linggo raw siyang nilagnat noon pero makalipas ang ilang araw, bigla na lang daw siyang bumangon na parang wala lang nangyari. Mula noon, naging malapit na raw sa mga ahas si Dodong. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho siya sa paggawaan ng hollow block. Dito na rin siya sa Bohol, nagkapamilya at kasama nila sa bahay ang ilan sa mga nahuli niyang kobra na pansamantala rin niyang inaalagaan. Akong mga ahas, akong buhion, ug ako pong pagkanong gilaga. Pero ug naay mo anhi dire, akong ihatag po nila og kuan. Kaya na may kinahanglan pod. Ginawan pa nga niyang mga ito ng sarili nilang kulungan. Kay bawo ko nga bawal ginang ahas, pero ug naay magpakuha na ho, ako pong kuhaon, pero ako ra pong buhi ag balik. Pati ang misis ni Dodong, walang katakot-takot na hinahawakan ng mga ito. Kapag nakahuli nga raw sila ng maliliit na sawa sa bukid, ipinalalaro pa nila ito sa kanilang 7 taong gulang na anak. Hawak ko po yung ahas. Kahit yung ahas sa akin. At kung kapos raw sila talaga, inuulam din ang mga nahuhuli nilang ahas. Samantala, matapos 2 beses na matuklaw si Dodong sa loob lang ng ilang oras, agad na binigyan siya ng first aid ng isinama ng aming team na rescue team. Pero hindi yun sapat. So kailangan natin siyang dalhin sa ospital para masiguro kung may kamandag ba talaga yung ahas o wala. Para makatiyak sa kanyang kaligtasan, minabuti na ring dalhin si Dodong sa Animal Bite Center sa syudad ng Tagbilaran. 2 oras ang layo sa kanilang bayan. Muna din tayo mag-visit ko close, but so far wala po tayo makita nga mag-diferensya sa mga kuan yun. May mga cases talaga na natutuklaw yung mga tao na hindi agad or sinasabing immune sa mga kagat ng kahit venomous snakes sila. Pero kailangan pa rin na gamutin yung mga taong yun kasi infection ang kalaban natin. Uli na lang ko kay gibati. Normal may akong kuan. Inyong ko sa venom kay di ko mundutlan. May kuan, wa may epekto. Ang kakayahan ni Dodong na hindi tabla ng mga tuklaw o kamandag ng ahas, may kinalaman nga kaya sa di umano kakambal niyang ahas. Ayon sa clinical toxicologist, ang katawan ni Dodong maaring na-immune na raw sa kamandag. Usually, maliit na dose lang yan nag-umpisa. Ibig sabihin, konting venom ang na-inject. Pag nabuhay siya, nagkakaroon na siya ng antibody doon. Immune system natin magpo-produce ang tinatawag na antibody, mga proteina panlaban doon sa venom. Ito yung tinatawag na anti-venom. Ganito rin ang kaso ng tinaguriang Venom Man ng Pilipinas na si Joe, na matapos nagsagawa ng pag-aaral sa kanyang blood sample, ang RITM o ang Research Institute for Tropical Medicine, nalaman na meron nga siyang antibodies na kumukontra sa kamandag ng ahas. Immune siya pero yung extent hanggang saan manuneutralize ng antibody niya yung venom, hindi pa natin alam. Pero babala ng mga eksperto, lubhang napakamapanganib ang panghuhuli at pagpapatuklaw sa mga ahas. Kailangan nakagwante sila, nakaboots sila na mataas, kasi usually pagka ganyan nanguhuli ka, ang unang kakagatin sa either yung kamay mo o yung iyong boots. Wala rin daw pag-aaral na nagpapatutuo na ang pag-inom ng dugo ng ahas ay nakagagamot. Pampabata nga daw, pero wala pang proof na totoo ito. Paalala naman ng Department of Environment and Natural Resources, mahigpit na ipinagbabawal ang panghuhuli, pagbebenta at pagkain ng ahas. Kahit yung pagkain, bawal din, lalo na kung dangerous na mga klase ng wildlife kagaya ng ahas. Yung penalty nila ay magdidepende sa classification ng wildlife na hinuli. Yung pinaka mataas na penalty, 6 years and 1 day to 12 years. Kabalo ko nga bawal ag dakob bugas.
dugay na kong niundang og panakop og nay emergency anhar ko mudakop pag ako nang i-turn over sa police og dinar. Gayunman, ang tanong pa rin na hindi pa nasasagot, posible nga bang ang tao magkakaroon ng kakambal na ahas? Hindi. Kasi yung human species, exclusive for humans, saka yung ahas, meron silang sariling species. Baka yung mga ina na ganon, dumaan sila sa mga psychosomatic disorders, traumatic disorders. Tulad ng pinaniniwalaan sa ilang mga liblib na lugar ng ating bansa, magkasalungan ang sinasabi ng mga eksperto sa paniniwala ng ilan nating mga kababayan. Gayunman, mas mainam na tayo'y mag-ingat laban sa mga makamandag na ahas.